Hello mga ka-PGM, back! Day 2 of our Taiwan vlog. So kahit puyat pa kami, gumising kami ng maaga kasi 8 AM yung call time namin sa tour. So bago yan, nagpaalam muna kami kay Kuya Charles. Nandun na kasi siya, 8 AM na kasi to. So sabi namin, bili muna kami ng breakfast. So ayan guys, dito kami sa 7-Eleven muna bumili ng coffee. And yung iba nag-rice and eggs. So ginamit na namin yung aming free Taiwan money. Since dalawa yung easy card na napanalunan namin, so yung isa muna yung ginamit for breakfast. Ayan guys, so libre yung ating breakfast for today. So nag-onigiri ako and coffee, and ayan yung mga ibaw nilang mga pinagbibili dito sa 7-Eleven. Yung tour namin today is North Coast Tour, and nakuha ko to ng 900 NTD per person. So kami lang yung nasa van. Ayan guys, sa van na kami ni Kuya Charles. So 8 kami, and yung biyahe namin is around 45 minutes going to North Coast. So ang unahin namin is yung sa Sky Lantern. Sobrang nakakatuwa kasi ang ganda-ganda ng daan dito sa Taiwan, and sobrang ganda ng tunnels nila. Grabe. So ito na nga, nandito na kami sa Pingxi Sky Lantern, and pipili kami kung ano yung lantern na gusto namin. So per color kasi iba't iba yung mga meaning. May money, love, health, passion. So ayan guys. So 250 NTD, and naghati na lang kami per group. Ayan. So 2 lantern lang yung in-avail namin. Very historical pala tong pagpapalipad ng lantern dito sa Pingxi, kasi isa itong palatandaan na safe ng lugar nila from bandits, at isa itong tradisyon simula pa ng Qing Dynasty. Tuwing February, nagkakaroon din sila ng Sky Lantern Festival dito sa Pingxi, at railway nga pala to, kaya ayan, natsyempuhan pa natin na dumaan yung tren. Meron din ditong mga souvenir shop, ayan, may mga free taste pa kaming nakuha. And after that, nag-drive na kami papunta sa Shifen Waterfall. Sobrang lapit lang niya sa Pingxi Sky Lantern, siguro mga 10 to 15 minutes lang nag-drive, and then, ayan guys, so medyo challenging to kasi maglalakad talaga. Kaya kung bibisita kayo dito, wear your most comfortable shoes or slippers. Medyo nakakapagod din maglakad and bumababa papunta sa waterfalls, pero sobrang worth it naman. And after that, punta na kami sa Jufen Old Street. Isa siyang maliit na village sa mabundok na area, and kita nyo rin yung dagat dito sa area na to sa Jufen. And if familiar kayo sa movie na The Spirited Away, so parang yung setting niya medyo parang hawig daw dito sa Jufen Old Street. Aside from that, kilala rin to sa mga small alleys, tapos may mga tea shop and mga souvenir shop. So, before kami maggala, nag-lunch muna kami, and sobrang astig ni Charles, siya na rin ang kumukuha ng order namin. So, ito yung mga in-order namin ni Hubby, nag-xiaolongbao din kami. And in fairness guys, ang sarap ng mga pagkain, at saka hindi siya ganun ka-pricey. Ang sarap ng xiaolongbao, iba pala talaga pag dito sa Taiwan yung xiaolongbao. Ayan, ang dami naming na-order na xiaolongbao. Siya lahat kumain yan. Char! After namin kumain, binigyan na kami ni Charles ng time na makapaglibot-libot dito sa loob. Sobrang nakakatuwa kasi ang bilis namin, wala pa masyadong tao nung dumating kami dito. Ayan siya guys, ito yung view kapag narating nyo na yung dulo nitong Juven Old Street. And habang naglalakad kayo, ang daming mga offers ng mga free taste, mga candy, at kung ano-ano pa. Sabi namin, sana hindi mo muna kami kumain kasi nakakabusog pala yung mga free taste. In fairness, ang sasarap. Di lang namin kinaya yung stinky tofu. Ang baho! So after ng Juven Old Street, ito naman yung Golden Waterfall. So sa tabihan lang siya, along the way lang. And after the Golden Waterfalls, punta naman kami dito sa 13 layers at saka itong Yin Yang Sea. Ayan. Isa rin to sa mga dinarayo kasi magkaiba yung kulay ng water ng dagat nila dahil sa mga minerals. May part na golden hue, and yung ibang part, syempre, bluish. Then sa other side, ito yung 13 layers remain, and dati siyang minahan, pero since 1973, hindi na siya ginagamit. So abandoned na siya. Grabe, ang creepy pero ang ganda tingnan. Saglit lang kami doon kasi sobrang init na talaga. Kaya dito na kami sa Yelio Geo Park, and 120 NTD yung entrance dito. Isa din to sa pinakasikat dito sa Taiwan kasi sa natural rock formation dito sa may tabing dagat. Iba't iba yung korte ng mga rock formation dito. May mga mushroom, honeycomb, pero ang pinakasikat dito, at ayan, pinipilahan namin kahit katirikan ng araw, is yung Queen's Head. Kasi mukha talaga siyang head ng queen. Ayan siya guys. Super malawak yung area na to kasi sobrang init nga guys, and wala kaming dalang payong, kaya nagpa-picture lang kami dito, and then bumalik na kaagad kami dun sa souvenir area. So pag exit nyo, ayan, may mga souvenir area, and mas mura-mura yung mga tinda dito. Ayan, kaya nabudol na naman si Gerald, ang dami niyang plastic na dala. For 500 NTD, 7 products na yung pwede mong piliin pampasalubong. Kaya sulit na for 500 NTD. Guys, masarap yung almond in fairness. And ayan, pauwi na kami, and tulog na itong mga kasama ko, mga mahihinang nila lang. Char! Sarap ng aircon. Sobrang init dito sa Taiwan. Grabe guys, parang nangitim kami dito. And that's it for our North Coast tour. Thank you for watching. Follow me for more vlogs. So bye!